Meron pa nga pala ako dito mga abay na tira na native chicken. Dito yung bang Canadian native chicken. Nilagay ako na din siya kanina, hindi ko yung nakasama sa video. So itatry natin yung tikman na ang ating chop suey ay native chicken ang nakalagay. And mga abay, i-add na natin yung mga remaining na pampasarap na ating lutuin. So here we go mga abay, after 2 minutes. Tingnan natin yung ating pinaka. Nice to be back mga abay, blessed Tuesday. Today we're making a simple dish ulit na madalas nating nakikita o natitikman sa mga birthday, piyestahan, mga kasalan or binyagan. Ang chop suey po, ito po yung madalas nating nakikita sa mga special events or sa mga gatherings na mga pagkain. At ito po yung una kong natutunan sa aking nanay na madalas niyang hinahanda tuwing piyesta sa amin sa Santo Cristo Sur, Gapan, Nueva Ecija. And bago po tayo magsimula, ang ating pong word of the day. Ang ating pong word of the day is from Psalm 108 verse 3. I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. From Psalm 108, chapter 3. Yan po ang ating word of the day. So mga abay, samahan niyo ako. Let's start cooking. So welcome back again mga abay. Welcome to my kitchen. Pops TV Vlogs. So ngayon mga abay, mag-start na tayo ng ating chop suey. Samahan niyo ako. So, ang ating po mga main ingredients. Also, sorry, muntik pong mga tapos. Meron po tayong chop suey, broccoli, sayote, yung ating pong dating ginamit, yung cabbage, and the Baguio beans, pero Canadian beans. Na kumbaga sa atin sa Pilipinas ay Baguio beans kung tawagin ito. So, this is Canadian beans. And mga abay, mag-start na po tayo. I-slice na natin itong mga ating gagamitin. Okay, see you! Okay mga abay, let's start cooking. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga ating gagamitin one by one. So, here we go. I-fry muna natin yung ating mga squid ball and the fish tofu. I think the oil is good na. It's hot na. Drop na natin yung ating fish tofu. And then yung ating squid ball. Okay, let's fry it. Hanggang sa maging medyo brown natin siya. I think it's okay na yung ating fish tofu at saka yung squid ball. I-set aside muna natin siya. And i-follow naman natin yung pork liver and konting shrimp. Okay, let's drop the shrimp. And then the pork liver. I-toss lang natin siya ng mga a minute kasi magiging rubber ang texture ng ating pork liver. Tapos, lagyan na natin ng konting seasoning. Let's put some chicken powder.
Yung chicken powder po nito, complete na siya. Meron na din siyang taste ng pepper and then salt. At sama Maggi seasoning. Seasoning po nakakapagbigay din siya ng aroma together with the flavor. So, pwede nyo pong madalas gamitin yun sa mga paggigisa. Let's remove the shrimp kasi baka ma-overcook na siya. Yung ating pork liver ay hindi pa nagka-come out yung kanyang blood. I think it's okay na. Let's set aside and let's start saute the onion together with the garlic. Let's drop the garlic first. Okay, the oil is enough na para maging brown yung ating garlic. Drop na natin yung ating onion. Matagal ako niya katagluto mga kabay. Almost a week kasi nagkaroon ng heat warning dito for 5 days. Nahirap pagluto dito sa taas sa aming second floor kasi grabe ang init. Kasi yung mga bahay dito naka-design siya sa winter. Kaya pag summer dito kailangan mo talagang mag-aircon or electric fan. So, back to our business. Meron pa nga pala ako dito mga abay na tira na native chicken dito yung bang Canadian native chicken. Nilagay ako na din siya kanina, hindi kaya nakasama sa video. So, itatry natin ngayon tikman na ang ating chop suey ay native chicken ang nakalagay. And now, pwede natin i-add yung ating mga gulay. I-mix ko na yung mga gulay natin para madali siyang nagsama-sama. Depende po sa inyo kung gusto niyo na unahin yung cabbage or yung sayote. It's up to you po. Yung mga pampalasa, lagyan natin ng konting patis or fish sauce. And then salt. And syempre yung ating chicken powder. And don't forget the ground black pepper. Okay. And let's stir it. So now mga abay, i-add na natin yung ating broccoli. Medyo malalaki yung kanyang mga slices. And then stir natin. And then cover it for 3 minutes. Maggi sabor. Ayun, maglalagay na din tayo ng oyster sauce. Ayun mga abay, i-add na natin yung mga remaining na pampasarap na ating lutuin. Here we go. So, okay, halo-halo lang. And then, cover muna natin ng mga 2 minutes. So, here we go mga abay, after 2 minutes. Tingnan natin yung ating pinaka sabaw kung ano ang lasa at kung saan siya kulang.
So ito na po ang ating chop suey Filipino style. Here we go. So here we go mga kapatid, ito na yung ating chop suey. Tikman na natin. So here we go mga kapatid. Ito na ang ating tikingan portion. Medyo mainit ito. It's good. Tama-tama yung mga nilagay ko na yung Maggi seasoning, oyster sauce, fish sauce, at saka po yung salt. Hindi siya gagawin na nag-combine siya. So maraming salamat po sa pagsama sa akin. So sa susunod po na pagluluto ko ulit, medyo natagalan kasi gawa nung minute po dito sa amin. So see you!